May mga pagkakaibigang hindi kailangang magsalita dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pananatili. Isang aso ang tumakbo ng ilang baryo para lang sundan ang bakang ipinagbili ng kanyang pamilya at matapos siyang mawala ng 3 araw, isang tagpo ang nagpaluha sa buong baryo. Sa isang maliit na baryo sa Bicol, nakatira ang mag-asawang matanda na sina Lolo Isko at Lola Nena kasama ang kanilang apo na si Maya. Mahirap lang ang kanilang buhay. May maliit silang kubo sa tabi ng palayan at kaunting taniman ng mais na siyang bumubuhay sa kanila araw-araw. Pero kahit kapos sa pera, masaya pa rin ang kanilang pamilya. At isang araw, may dumating na maliit na tuta sa kanilang bahay. Bigay iyon ng kaibigan ni Lolo Isko. Payat, marumi, at halos kasya pa sa 2 kamay ni Maya. Pwede po ba siyang dito na lang? Tanong agad ng bata. Napangiti na lang ang matanda. At mula noon, tinawag nila ang aso na si Bantay. Lumaki si Bantay na parang tunay na miyembro ng pamilya. Hinahatid nito si Maya sa eskwela. Inaabangan pag-uwi. At gabi-gabing natutulog sa tabi ng kanyang higaan. Lumipas ang ilang taon. Isang araw, nakabili si Lolo Isko ng batang baka para makatulong sa bukid. Mahiyain pa noon ang baka at ayaw lumapit sa tao. Pero nang makita ito ni Bantay, parang matagal na silang magkakilala. Tumahol ang aso habang paikot-ikot sa baka, at ang baka naman ay marahang lumapit dito. Napatawa si Maya. Mukhang best friend agad sila. At tama nga siya. Mula noon, hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Tuwing umaga, gigisingin ni Bantay si Maya at yayayain papunta sa kulungan ng baka. At doon makikita ng bata ang dalawa na magkatabing nakahiga. Kapag tumatakbo si Bantay sa bukid, sumusunod ang baka. Kapag nagpapahinga ang baka, hihiga rin si Bantay sa tabi nito. Parang sila lang ang nagkakaintindihan. Minsan, napatanong si Maya kay Lolo Isko. Lolo, marunong bang magmahal ang mga hayop? Ngumiti ang matanda habang pinagmamasdan ang dalawa. Anak, minsan mas marunong pa silang magmahal kaysa tao. Habang tumatagal, lalong naging masaya ang kanilang tahanan. Pero dumating ang tag-ulan. At kasabay nito ang matinding peste sa kanilang maisan at palayan. Unti-unting nalugi si Lolo Isko. Halos wala silang maani. Hanggang isang gabi, narinig ni Maya ang mabigat na desisyon ng kanyang lolo. Kailangan na nating ibenta ang bakai. Napaluha agad si Maya. Pero wala na silang ibang paraan. Kinabukasan, dumating ang mamimili mula sa kabilang baryo. Tahimik ang buong bahay habang inilalabas ang baka. At doon, biglang nagwala si Bantay. Tahol ito ng tahol habang humaharang sa daraanan ng baka. Parang naiintindihan nito ang nangyayari. Pero nang maisakay na ang baka sa kariton, biglang tumakbo si Bantay kasunod nito. Tahol ng tahol habang hinahabol ang kariton hanggang sa mawala sa malayo. At nang gabing iyon, hindi na umuwi si Bantay. Hinahanap siya ni Maya sa buong baryo pero wala silang makita. Lumipas ang isang araw. Hanggang sa naging 3 araw. Tahimik na tahimik ang bahay. Pakiramdam nila ay may nawawala sa kanilang pamilya. Hanggang isang umaga, may tumigil na kariton sa harap ng kanilang bahay. Paglabas nila, nagulat sila. Naroon ang bagong may-ari ng baka. At katabi nito si Bantay. Payat, marumi, at nakahiga sa tabi ng baka. 3 araw na siyang hindi umaalis dito, sabi ng lalaki. Ayaw niyang iwan ang kaibigan niya. Tahimik na napaluha si Maya. Kapag inilalayo namin siya, umiiyak at tahol siya ng tahol. Huminga ng malalim ang lalaki bago muling nagsalita. Kaya napagdesisyonan naming ibalik na lang ang baka. Kahit hulugan niyo na lang kapag nakaahon na kayo. Biglang napaiyak si Lola Nena. At si Maya naman ay agad niyakap si Bantay.
Pagkababa ng baka mula sa kariton, agad itong sumunod kay Bantay habang masayang kumakawag ang buntot ng aso. Tahimik namang napaluha si Lolo Isko. Dahil sa unang pagkakataon, may nakita siyang pagmamahal na mas tunay pa kaysa inaasahan niya. At mula noon, hindi na muling pinaghiwalay ang aso at baka. Sa baryong iyon, hindi nakalimutan ng mga tao ang kwento ni Bantay. Ang asong hindi iniwan ang kanyang kaibigan. Dahil pinatunayan niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko. Kahit ilayo, kahit mawala, kahit paghiwalayin pa ng mundo. Ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat sa pananatili sa oras ng hirap. Minsan, ang mga hayop pa ang nagtuturo sa tao kung paano magmahal ng tapat at walang hinihintay na kapalit. Ikaw, kaya mo bang samahan ang isang kaibigan kahit mahirap at masakit na ang sitwasyon? At kung ikaw si Lolo Isko, ibebenta mo rin ba ang baka para sa pamilya mo kahit alam mong masasaktan si Bantay?